of Psalm chapter 14 at tayo magsisimula dito sa verses 1 up to 5. Aking inuulit. Psalm chapter 14 verses 1 hanggang 5. At ito yung makikita sa ating TV monitor ngayong umaga ito, awit 14, talatang 1 hanggang 5. Purihin ang ating dakilang Diyos na mabuti. Ang kanyang kagandahang loob ay magpawalang hanggan. Say Amen. Amen. At maging kayong mga kapatid namin na ngayon ay nanonood sa kanyang dako, nais ko na ngayon ay makinig kayo ng lubusan sa kanyang salita. At mamaya, pagkatapos ng pangangaral, tayo dadako sa tinatawag na Holy Communion, kayo din ay sasabay. Ihanda ninyo, mangyaring ihanda ninyo mga kapatid namin na nasa ibang mga bansa at sa iba't ibang dako, saan man kayo naroon. Kung wala kayo sa banal na templo ngayong umagang ito, ay handa ninyo ang tinapay na walang lebadura at ang saro upang kayo din naman ay bahagi sa tinatawag na pag-alaala sa ating Panginoon. At kung tayo lahat ay nakahanda na, aking inaanyahan ng mga iniibig na tayo lahat ay magsitindig bilang paggalang sa kanyang salita. At ganito ang nasusulat sa wikang Tagalog sa King James Bible, the book of Psalm chapter 14 verses 1 up to 5, verse 1. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. Tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tignan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. Silang lahat ay nagsihiwalay, sila'y nagkakasama na naging kahalay-halay, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Wala bang kaalaman ang lahat ng magagawa ng kasamaan? Na siyang nagsisikain sa aking bayan na tila nagsisikain ng tinapay at hindi nagsisitawag sa Panginoon? Last verse. Doon na nga pa sa malaking katakutan sila, sapagkat ang Diyos ay nasa lahi ng matuwid. Next, ulitin ang napakagandang verse 5. Doon na nga pa sa malaking katakutan sila, sapagkat ang Diyos ay nasa lahi ng matuwid. They in great fear, for God is in the generation of the righteous. Ang Diyos ang magpala sa pagkakabasa ng kanyang salita ngayong umagang ito. Tayo kung lahat ay magsiyoko, tayo manalangin. Sadyang napakabuti ng aming Diyos na aming pinaglilingkuran. Salamat po na kami patuloy mong binibigyan ng pagkakataon upang makapagpuri, upang makapag-alay at narito makinig ng iyong mga salita. Bago tatanggapin, Lord, ng iyong bayan, ang banal na hapunan ngayong umagang ito, o Holy Communion, unang kakain ng aming mga kaluluwa. Pagpalain mo ang pangangaral ng iyong lingkod sa pamamagitan ng salita na iyong ibinigay at ngayon ay pagkakaloob sa iyong bayan. At maging ang mga nasa ibang dako na nakikinig, mapagpala din sila. Aming makikilala ngayong umagang ito kung gaano kahalaga ito na kami lahat ay maging matuwid. May pakilala na kami ang lahi ng Diyos sa kapanahon ito upang ang aming mga pamilya, ang aming bansa, at maging ang aming mga kapwa mananampalataya at kapwa mangangaral na nasa labas ng bakuran ng iglesia nito, sila rin naman ay mapagpala sa pamamagitan ng pagpapakita ng Diyos ay nasa lahi ng mga matutuwid. Pagpalain mo ang kabuuan na maghapon ito aming dakilang naman, sapagkat iyong papuri pasasalamat ngayon at sa magpawalang hanggan. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus, ito po ang aming panalangin. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen. 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 Palakpakan natin ng Diyos ng Diyos. Hoy! Praise the Lord! Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay kakila. Salamat sa ating Panginoon. Sa kanyang kapuluhan at kayo sa bago po tayo magsiupo, umarap tayo sa ating mga katabi at sabihin natin, iniibig kita kapwa ko tagalangit. At iniibig namin kayo sa pangalan ng Panginoon. God bless you all. Tayo kung lahat ay makakaupo dyan. Praise the Lord. Ang Diyos ay mabuti. Pakapakinggan ninyo ang aral sapagkat napakaganda ng pinagkaloob ng Panginoon na isang magsalita sa paksang, ang Diyos ay nasa lahi ng matuwid. Sabihin natin, ang Diyos ay nasa lahi ng matuwid. Nais kong simulan ang pag-aaral ngayong umagang ito. Bakit nga ba may mga churches at bakit nga ba may mga preachers na ipinipili na ang pagiging matuwid ay nasa kaharian lamang ng Diyos sa sangkalangitan? At bakit ipinipilit din ng church na ito, ng Christ the Center at ng inyong mga tagapagturo na
pwede tayong maging matuwid habang tayo nandito sa lupa. And there was even a time na nag-post sila sa isang social media at yung kanilang ipinost na isang larawan, mayroon siyang quote. At ang sabi ng pagkakasulat, it is a Bible verse. At ang sabi ng Bible verse ay ito, Romans 3:10, walang matuwid, wala, kahit isa, wala. Yun ang kanilang ipinost sa kanilang official page on their church. Pero tignan natin, tama ba ang kanilang ginagawa? Tama ba ang kanilang paniniwala? Because makikita nyo ngayong umagang ito ang pagkakaiba ng church at ang pagkakaiba natin sa kanila. Number one, mga born-again Christian outside sa bakuran ng Christ the Center, ang unang palatandaan na sila ay wala sa bakuran ng Christ the Center, mahilig silang mag-post ng mga Bible verses. There are Christians every day, yung kanilang profile picture, Bible verse, yung kanilang cover photo, Bible verse, yung kanilang mga araw-araw na ipinopost sa social media, mga Bible verse. Pero makikita mo, hindi applicable yung mga Bible verse na kanilang ipinopost because hindi nila naintindihan, hindi talaga nila naipamumuhay. Pero pagmasdan mo naman sa bakuran ng Christ the Center, kabaliktaran. Hindi tayo mahilig mag-post ng mga Bible verse on Facebook and other social media platforms because higit sa pagpo-post, ito ay ating naunawaan, ipinamumuhay natin. Pero bakit kaya ginagawa nila mga bagay nito? Kasi hindi nila naunawaan yung sinabi ni Apostol Pablo. Nasaan yan? Roma, Kapitulo 3, talatang 10. Buksan natin. Mamasyal tayo, sumulong tayo ng kaunti, tignan natin. Dito sa Roma, Kapitulo 3, talatang 10, ganito ang nasusulat. Ako'y inyong samahan. Pagkatapos yan ng Matthew, Mark, Luke, and John, at pagka-aklat ng mga gawa ng mga apostol, ganito ang nasusulat. Romans chapter 3, verses 10 and onwards. Kung inyo nang natatbuhan mga iniibig, ganito ang nasusulat. Hintayin ko bawat isa. Romans chapter 3, verse 10. At ang sabi niya ganito, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala. At inulit pa niya, wala kahit isa. So ngayon, ito ang ginagamit ng ibang mga iglesia at ng ibang mga Kristiyano at ng ibang mga mangangaral, dinidiin nila kasi naisulat in the Bible. Naisulat nga naman. Pero ang dinidiin ko ay ito, hindi nila napag-uunawa. Bakit kaya may mga preacher, bakit may mga Kristiyano na mas ipinagtatanggol nila ang pagkakasala kaysa sa tinatawag na kabanalan? Then sasagot sila, sasabihin nila, kasi pastor, nasusulat, hindi ba binanggit mo rin sa Romans 3:10, ang sabi niya ganito, walang matuwid, wala kahit isa. Pero yung paniniwala ng verse 10, tignan nyo, gaya ng nasusulat. Ang nagsasalita dito ay walang iba kundi si Apostol Pablo. And then, bilanggit niya, ang sabi niya sa kanyang pagkakabanggit, gaya ng nasusulat. Ibig sabihin, may una nang nagbanggit nito. Kaya inulit niya, gaya ng nasusulat. At ang tinutukoy niya ay walang iba, kundi si Haring David. Pero tama ba ang kanilang pagkakaunawa? Kasi sabi niya, walang matuwid, wala kahit isa. Pero tingnan natin ang totoong sinasabi ni Haring David. Mamasyal tayo mga kapatid ko sa ating scriptures. Ang sabi niya sa ating scriptures ay ganito. Psalm chapter 14 verses 1 hanggang 5. Dito'y ipinaliwanag ni Haring David kung bakit nabanggit niyang walang matuwid sa kapanahon ng iyon. Ang sabi niya ganito dito sa Psalm chapter 14 verse 1 at tinabang nabuksan. Ang sabi niya dito sa verse 1 ay ganito, ang mangmang. Anong ibig sabihin ng mangmang? Yung walang kaalam-alam. Yung kahit alam niyang ganito ang tama, ginagawa pa rin niya ang kabaliktaran. Ang tawag sa mga ganyan ay mangmang. At ang pinag-uusapan natin ay inside sa congregation, ang bayan ng Diyos, hindi yung mga unbeliever. Tayo ito, ang pinag-uusapan ngayong mga ito, ang bayan ng Diyos. Ang sabi ng verse 1 ay ganito, ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y napapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklang-suklang na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. Marahil sasabihin ng iba, hindi ko naman sinasabing walang Diyos. Actually, ako'y naniniwala na may Diyos. At ito'y napatunayan sa ating kapanahunan, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Hindi ako magbabanggit ng mga pangalan as much as possible. Ang i-mention ko in general, for example, ay walang iba kundi ang ating gobyerno. Ang mga namamahala ngayon sa ating gobyerno, lahat sila'y makikita mo kapatid ko sa kasalukuyang kapanahunan, sila'y most of them involved sa tinatawag na skandalo sa corruption. Wala akong binabanggit na pangalan. Pero alam natin ito ang kasalukuyang nangyayari sa ating bansa.
Pero itong mga involved na ito sa tinatawag na flood control scandal, alam nyo, hindi lang ngayon yan eh. Noon pa yan. Kahit ng mga bata pa tayo, meron ng mga magnanakaw sa lipunan. Hindi nawawala yan, nagpapalit lang ng pangalan, nagpapalit lang ng mga mukha. Pero yung mga masasamang iyan na magnanakaw, hindi yan nawawala sa gobyerno. Yun nga lang, kahit makikita mo sila, tignan nyo sasabihin ng mga magnanakaw na ito, sasabihin ng mga involved sa iskandalo nito, kami nagdadasal, kami nagsisimba. Yan ang pagkakaiba natin sa kanila. Tayo, hindi tayo nagdadasal. Tayo, hindi tayo nagsisimba. Kaya huwag niyong gagamitin yung salitang, Pastor, isama mo ako sa iyong dasal. Aalis mo na kami magsisimba. Huwag niyong gagamitin ng pananalitang iyon sapagkat ang mga gumagamit ng pananalitang iyon ay ang mga sumasamba lamang ng mga larawan. Hindi tayo ganoon. Hindi natin ginagamit yung salitang ipagdasal mo kami, ipanalangin mo kami. Naunawaan mo ba natin, Pastor, tulungan mo ko sa pananalangin. Manalangin tayo. Naunawaan mo ba natin? Hindi tayo nagsisimba kasi ang ating Diyos ay Espiritu, tayo ay sumasamba. So ngayon, natututo tayo sa mga bagay na yan because lately, may nakapagsabi ng ganyan sa akin, Pastor, iagay mo kuking tiyak ng dasal. Alam nyo, ang Kristiyano at ang isang preacher na gumagamit pa ng salitang dasal at pagsimba, yan ay palatandaan na hindi sila matuwid sa harap ng Panginoon. There was a time na kami ni Archpas, may nakasama kami isang preacher from a church dito sa Balibago, here in Angeles City. At nang kami maghiwalay na, sabi ba naman ng pastor na ito, o sige, bago kami kakawani, mga dita mo. So, nagbiro ng konti si Archpas para bagang na magdadasal ka ng rosaryo. Mananalangin ka ng panalangin ng mga sumasama sa mga larawan. Kasi ang sabi niya, ang sabi mo, mga dita mo eh. Kasi hindi nila naintindihan ang kanila sinasabi. Bakit nila nababanggit ang ganyang mga gawa? Kasi wala silang kaalam-alam. Yan ang mga palatandaan ng mga mamang. Now, ibalik ko sa ating gobyerno sa kasalukuyan, I don't want to be sounding like political ngayong umaga ito, but it is the part of the teaching. Itong mga involved sa pagnanakaw sa ating gobyerno, makikita mo iyan, nagko-comment yun, tumatanggap ng hostya. Makikita mo ang mga taong ito, nagkakaloob ng cheque sa kanilang mga tagapagturo. They look like religious persons. Talaga parang bagang maka-Diyos sila. Pero, alam nyo, kahit ikaw ay nagsasalitang naniniwala kang may Diyos, kahit ikaw ay nananalangin sa tinatawag nila at kinikilala nilang Diyos, kung ang iyong gawa ay masama, dinideklara ng iyong puso, walang Diyos. Because kung naniniwala kang may Diyos, hindi ka gagawa ng masama. Yes. Kung naniniwala kang may Diyos, hindi ka gagawa ng mga bagay na labag sa kanyang kalooban at labag sa batas ng tao. Kasi nga, naniniwala kang may Diyos. Takot kang gumawa ng masama, takot kang magnakaw sa gobyerno, sapagkat alam mo, parurusahan ka ng Diyos, sapagkat naniniwala kang may Diyos. Pero bakit nagagawa nilang magnakaw? Bakit nagagawa nilang pumatay? Bakit nagagawa nilang gumawa ng kasamaan? Because kahit sinasabi nilang may Diyos, deep within their hearts, walang Diyos. Yun ang sinasabi ng verse 1. Ulitin ko. Ang mga nagsasabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sinasabi nila within their hearts, walang Diyos. Kaya nga masama kanilang gawa. Kaya nga tayo bilang mga born-again Christian, bilang mga mananampalataya, bilang bayan ng Diyos, kapag tayo gumagawa ng masama, kapatid ko, oo, nagpupuri ka, oo, sinasabi mo, naniniwala kang may Diyos. Pero kapag masama ang ating gawa, kapatid ko, deep within our hearts, sinasabi natin, walang Diyos. Naunawan mo ba natin? Ang gawa ang nagmamanifest. Sinasabi mong walang Diyos hanggat masama ang ating gawa. Kaya nga sinasabi ng ibang church, walang matuwid. Kanina, Romans 3:10, walang matuwid ni isa. Wala! Kahit isa. So ngayon, nababanggit nila mga bagay niyan because masama ang kanilang mga gawa. Naunawan ba natin? So bilang Kristiyano, masama ang gawa, pero nagdedeklara kang may Diyos kasi numalingan, kabaliktaran. Sa iyong puso, sinasabi mo, walang Diyos. Verse 2. Tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tignan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ang Diyos. Ating ba hinahanap ang Diyos sa ating mga buhay? Kasi ang utos niya, ang sabi ni Lord, ang mukha ko ay iyong hanapin. At sinabi ni Haring David, Panginoon, ang iyong mukha aking hahanapin. At nais ko sabihin ngayong umagang ito, kapag hinanap natin ang mukha ng Diyos sa ating buhay, ito ay ating matatagpuan. Matatagpuan natin. Hindi mahirap. Noon, hinanap ni Archpas ang mukha ng Diyos sa kanyang buhay. At ito'y kanyang natagpuan. At ngayon sumakay tayo sa kanyang ulo, sa church na ito, natagpuan natin ang Panginoon sapagkat narito siya'y ating hinanap, kinatagpo niya tayo, at narito nakita natin ang kanyang mabuting gawa. Verse 3, silang lahat ay nagsihiwalay.
Sila'y magkakasama na lagi kahalay-halay, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So nakita sa kapanahunan ni Haring David, may certain na bahagi ng Israel. Alam niyo kung akong tatanungin niyo dito, ang tinutukoy dito ni Haring David, hindi ang bayan ng Jerusalem, hindi ang bayan ng Huda, kundi ang bayan ng Israel. Ngayon, baka magkalituan, lalo na sa mga bata, sapagkat baka sinasabi ko, hindi niyo maunawaan, ang sinasabi ko, sinabi ni Haring David, walang matuwid. Si Haring David ay nabubuhay sa katuwiran. Ngayon, sinabi ni Haring David, walang matuwid sa kanila, wala kahit isa. Bakit nila ginagawa mga bagay niyan? Because hindi nila hinanap ang mukha ng Diyos sa kanilang mga buhay. Pero kapag hinanap mo, hindi pwedeng sabihin sa iyo, walang matuwid. So ngayon, lahat sila na tinutukoy ni Haring David sa kanyang kapanahunan, silang lahat ay masasama. Pero sa kanyang tinatapakang bayan, ang bayan ng Huda at Jerusalem, nabubuhay ang katuwiran. Ano mga palatandaan ng mga tao na hindi matuwid? Tignan natin. Verse 4. Simpleng halimbawa ito pero makakarelate tayo. Verse 4. Wala bang kaalaman ang lahat ng manggagawa ng kasamaan? That is the question. Ang sabi ni Haring David, itong mga gumagawa ng masamang ito, wala ba silang kaalaman? Siguro i-expound natin sa medyo mas bruskong pananalita, ganito iyan. Wala ba silang kaisipan? Hindi ba nila nalalaman na kanilang ginagawang masama ay magbubunga ng kapahamakan? For example, alam nating lahat ng paggawa ng masama, ang paggawa ng hindi matuwid, lahat ng ito'y nagbubunga at maghahatid sa iyo at sa akin sa apoy ng impyerno kung ating gagawin. Lahat ng iyan. Pero bakit ginagawa pa rin ng iba? Pag tinanong mo sila, gusto mo ba may impyerno? Hindi. Sino ba naman ang gusto may impyerno? Wala. Pero bakit pilit nilang ginagawa ang mga masasamang bagay? Kaya ang sabi ni Haring David, wala ba silang pag-iisip? Kasi kung ikaw ay may kaalaman, kung ikaw ay may pag-iisip na tama, hindi ka gagawa ng mga bagay na ikagagalit ng ating Panginoon. Amen. Very basic example ito. Kapag ikaw ay kumakain, alam mong tama na ikaw ay dapat magpasalamat kay Lord. Sometimes kasi kapag ikit mo manyaman yung pamangan, dalupan ka, galing ka sa bukid, galing ka sa trabaho, galing ka sa pagmamaneho, nalipasan ka ng mga oras, and then nakita mo yung kanin umuusok, nakita mo bagong luto yung tinapang bangus, nakita mo may buro, may mustasa, may kibalsinas, stop. Pastor Riley po, sinabi yun. Psalms 53:4. Wala bang kaalaman ang manggagawa ng kasamaan? Yes, yung kumakain ng aking bayan na kailangan kumakain ng tinapay at hindi nagsisitawag sa Diyos. Opo. Ito yung ating scriptures. Oo. Tignan niyo po ito. Maging dito sa chat, binabasa natin. Kamukha nga. Diyan po. Dito sa verse 4, kung ating pagpapatuloy, anya, wala bang kaalaman ng lahat ng magagawa ng kasamaan? Yun ang sinasabi ko. Wala bang isip itong mga gumagawa ng kasamaan? Pero, kanino sila i-compare ni Lord? Sa mga kumakain na hindi nagpapasalamat kay Lord. Sometimes kasi nakakakain ng iba, pero alam nyo, there are times na yung tinatawag na nagkamali ka pero hindi naman naging habit. Magkaiba yun eh. Halimbawa, sometimes kasi may kasama kang kumakain na bago kayo kumain, nagkukwentuhan kayo, sa inyong pagkakwentuhan, nakalimutan mo, yun ay pagkakamali pa rin, pero hindi yun habit. Pero may mga gumagawa talaga ng hindi tama, it has become a habit na talagang nauubalian nilang kumain na hindi nananalangin or nagpapasalamat kay Lord. At doon i-compare ni Lord, itong mga walang kaisipan, itong mga walang kaalaman. Ang sabi niya, wala ba kayong isip, wala ba kayong kaalaman na gumagawa kayo ng masama? Kinumpare ni Lord. Ang sabi niya, tingnan niyo yung kalahati ng verse 4. Ang sabi niya, na siyang nagsisikay ng aking bayan na tila baga nagsisikay ng tinapay at hindi nagsisitawag sa Panginoon. Yung hindi mong magawa, Lord, salamat po sa biyaya ng iyong tulad, salamat po sa pagkain ito. Nakakalimutan mo. Yun ang ikinumpare ni Lord. Kaya nga talaga kahit basic lang, gawin natin. Napakahalaga na tayo magpasalamat sa ating Panginoon. But be mindful, maging normal tayo sa lahat ng bagay. Because sometimes, hindi normal ang ginagawa ng iba. Paano hindi naging normal ang ginagawa ng iba? Meron akong nakita. Ay siguro, ito'y grupo ng mga kabataan, and I believe, born-again Christians sila. Sila nasa isang sari-sari store. Alam niyo kung anong merienda nila? Kapag kumakain tayo ng almusal, tanghalian, natupunan tayo, nagpapasalamat kay Lord, and that is normal, bilang tama. Pero kapag merienda, hindi mo ipinapanalangin ng buo. Hindi mo na sinasabing, halimbawa, iinom ka lang ng C2,
And then may kasama kang isang skyflakes or kung ano man iyan na chichirya. And then sasabihin mo, Lord, salamat po sa dulot mong pagkain na ito. Salamat sa mga ginamit mo na nagkaroon sa amin. Salamat, linisin mo po ito. Gawin ko pa. We don't do that. Hindi naman yung proper meal. Kung nirelada lang, mga kang skyflakes, you just say, Lord, salamat po sa biyaya nito. Pwede na iyon. Kasi soft drinks lang yan. Hindi naman proper meal, nakagaya ng tanghalian. Nakita ko ang isang grupo ng mga kabataan. Alam nyo, ang hawak-hawak lang nila, yung soft drinks na ililipat sa plastic. Di ba sa Pilipinas, may transfer ng soft drinks sa plastic. And then naka-straw. Lahat sila hawak-hawak nila yan. Pagkatapos yung iba may hawak na Piatos, may hawak na Nova, kanya-kanya sila biscuit. And then sila yung nanalangin pa sa harap ng sari-sari store. Ang sabi ko, ang tagal, parang nag-opening prayer, ang tagal nila. At yung ibang bumibili, nakapila, nakaganyan lang sila. Dalaw and dala, nahananong rin niya. Talagang sabi ko, hindi normal yung ginagawa ng mga ito. You just say, thank you Lord, sa dulot mong biyaya. Thank you Lord, ganun lang. Pero kapag yan ay totoong pagkain, tanghalian o hapunan, talagang manalangin ka, magpasalamat ka sa Panginoon. Naunawaan ko ba natin? Ang mga taong gumagawa ng masama, kanino niya i-compare sa mga kumakain na hindi nagpapasalamat sa Kanya. Yan ang verse 4. Kaya ugaliin natin simula ngayon na number 1, magpasalamat tayo kay Lord sa lahat ng ating biyayang tinatanggap, lalo na sa hapagkainan. Say Amen. Ikalawa, tinawag ni Lord na walang kaalaman, walang isip ang mga gumagawa ng masama. Pero alam ko, hindi tayo mga tatawagin ni Lord na walang kaalaman. Alam niyo kung bakit? Sapagkat sa church nito, nabuhay tayo sa tinatawag na katwiran. Say Amen. What is the evidence? Ang Diyos ay nasa lahi ng matutuwid. Look at verse 5. Ang sabi ng verse 5 ay ganito, doon na nga pa sa malaking katakutan sila, sapagkat ang Diyos ay nasa lahi ng matuwid. Sabihin nga natin tayong lahat, sapagkat ang Diyos, again, tayong lahat, sapagkat ang Diyos ay nasa lahi ng matuwid. Pinatunayan ng salita ng Diyos ngayong umaging ito, si Lord kasama ng lahat ng matutuwid at nasa lahi ng mga matutuwid. What are the evidence na ikaw ay matuwid? Kapag mahilig kang manalangin, yan ay tanda na nagsisikap ka na maging matuwid. Kapag mahilig kang magbasa ng Word of God, yan ay isang tanda na nagsisikap ka at ikaw ay isang matuwid. Pagbabasa ng Word of God, prayer, lahat ng iyan, signs na ikaw ay isang matuwid. When you are in the church at mahilig kang magpuri kay Lord, tanda rin iyan na ikaw ay isang lahi ng matuwid. Amen. That is a sign. Prayer, reading the Bible, and worshiping the Lord, praising Him every Sunday, nakapagtay na sa church, kaya na. Pero ang tanda ng isang matuwid, ang isang tanda na kinakasihan ng Diyos, ikaw ay mahilig magpuri sa Panginoon. At yung pagpupuri natin ay dakila sa Kanyang harapan. Pakatandaan niyo ito. Ipinangako kanina ni Father God sa lahat ng iilan, yung few and selected na nakita ni Lord na marapat sa Kanyang harapan, sa inyong pangako ng Diyos ang pagtatagumpay at pagpapala. At sa inyong lahat na hindi pa nakasali sa iilan na iyon, may pagkakataon pa. Simula ngayon, buhayin natin ang ating pagsamba, kapatid ko. Maaga tayong pupunta and make sure na napupuri natin ang Panginoon with all of our hearts. Amen? Hindi pwede yung nakatulala ka na para bagang ikaw isang mga na nakatulala na nakatingin sa kisame. Ayaw nakikita. Kung ako ayaw ko nakikita iyon, how much more ang ating Panginoon? Kailangan maipakita natin, una, kay Father God, ikalawa, inside the church, at ikatlo, sa viewing public natin, sa mga nanonood outside this church, na ang Diyos ay nasa lahi ng matuwid. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Kailangan! Kailangan! Ngayon, pamilya nito mga iniibig. Ang Diyos, ipinakilala ni Haring David, ay nasa lahi ng mga matutuwid. Kapag tayo nagpakatuwid, magbibigay ako ng dalawang kaso ngayong umagang nito. Kapag tayo nagpaka-righteous at inclusive na iyan, sama-sama na yung ibig kong sabihin dyan, righteousness o katuwiran, pagpapakatuwid, kabanalan, kasasakdalan, kahatulan, lahat ng iyan. Yan ang ibig kong sabihin dyan. Alam nyo, kapag tayo nagpakatuwid, mga kapatid ko, number 1, pagpapalain ni Lord ang ating kabuhayan. At ikalawa, maaambunan ng ating bansa. Yes. Ikalawa, na kaso, kapag tayo nagpakatuwid, bukod sa mapagpala nating kabuhayan ng ating bansa, ang ikalawa ay ito. Yung mga hindi natin kapanali na nasa labas ng bakuran ng church na ito, mga miyembro o Kristiyano,
makakasama natin iyan kapag sila'y nagsisampalataya kung tayo magpakatuwid. Simulan natin ang mga evidence ngayong umaging ito na kapag nagpakatuwid ka, mapagpalang yung kabuhayan at madadamay ang ating bansa. Buksan natin ang ating mga Biblia. Ikalawang Kronika. Dito sa 2 Chronicles, at aras tayo ng konti sa Book of Psalms, makikita natin na ang Diyos ay nasa lahi ng mga matutuwid. Ikalawang Kronika, mamasyal tayo. Ito ay bago makarating ng Book of Psalms. 2 Chronicles chapter 17. Okay? Sisimulan ko dito sa verse 1 natin. Ito ang nasusulat. 2 Chronicles chapter 17 verses 1 hanggang 13. Isulat po ninyo. Ito ay nasa page, kung kumukha ng mga Bible, 697. At kung hindi, malapit na dyan. Kung pareho kayong English, Tagalog, Diklot na King James. At ganito nasusulat, chapter 17 ng ikalawang Kronika, kapitulo 1, at si Josaphat, sabihin natin Josaphat. At si Hari Josaphat na kanyang anak ay naghari, nakahalili niya, at nagpakalakas laban sa Israel. Stop. Paliliwan ko muna ito. Sinabi ng naging bagong hari ng Jerusalem at ng kaharian ng Huda ay walang iba kundi itong si Hari Josaphat. Pinalitan niya ang kanyang ama na si Haring Asa. Namatay ang kanyang ama. Pumalit ang kanyang anak bilang hari ng Israel. At ang unang ginawa ni Haring Josaphat ay ito, nagpakalakas siya laban sa Israel. Taga-Israel din sila. Yun ang sinasabi ko kanina. Sarili nilang lahi, kalaban nila. Kasi nga, ang Israel, dahil sa pagkakasala ni Haring Solomon, hinati ni Lord. Nahati. Nagkaroon ng North Israel, nagkaroon ng South Israel. Sa Bible, kapag sinabing North Israel, ito ang Samaria o karaniwan, Israel ang tawag. Yung ilalim o yung South, ito ang tinatawag na Huda. Sa kaharian ng Huda or South Israel, nandiyan ang lahat ng matutuwid na hari. At lahat ng masasama, nasa North naman. Kumbaga, North Korea, image, masama. South Korea, opa, mabuti ang kanyang image. Yun ang kanilang difference. So ngayon, nang maging hari itong si Josaphat, nilakasan niya kanyang loob, nilakasan niya kanyang sandatahang upo laban sa kaharian ng Israel. Kasi nga, hindi sila magkasundo. Ang Israel, ang Lord, pilit na sumasamba ng mga larawan at ng iyong larawan. Samantalang sa Huda, ipinagbawal nilang mahigpit ang pagsamba ng anumang larawan, kaya ang katwiran ay sumakanila. So pinalakas ni Josaphat ang kanyang sarili. Verse 1. Verse 2. At siya'y naglagay ng mga kawal sa lahat ng mga bayan na pukutangan ng Huda, at naglagay ng mga pulutong sa lupay ng Huda at sa mga bayan ng Ephraim na sinakop niya sa na kanyang ama. Ang ikalawang ginawa niya, pinagtibay niya ang lahat ng sinasakop ng kanyang kaharian. Malawak ang Huda eh. O pagbalagay natin, halimbawa, ito ang Mother Church ng Huda, ito ang Jerusalem, ang capital ng Jerusalem. May mga sinasakupan tayo na bahagi ng Huda, kagaya ng halimbawa, sakop pa natin ang Zambales, sakop pa natin ang Baguio, sakop pa natin ang Aurora, yung mga ganyang lugar. Anong kinalaman ng ginawa ni Josaphat Pastor sa ating kapanahunan? Malaking kinalaman yan, lahat ng ginawa ng matutuwid, ginagawa sa church. For example, anong ginawa ni Josaphat? Pinagtibay niya ang mga kuta sa Ephraim. Pinagtibay niya ang mga kuta sa Akaya. Lahat ng daong yan, pinagtibay niya. Spiritually speaking, sa church natin sa kapanahunan ito, mangyayari yung sinasabi ni Archpas na magkakaroon tayo ng 1,000 iglesia. Amen. Napakarami niyan. Hindi biro-biro ang 1,000 iglesia. At kailangan mong bantayan, i-monitor ang lahat ng 1,000 iyan. Pero kahit malayo pa iyan, kahit yung mga nagsasamba, halimbawa, magkaroon tayo ng church, kasi lahat naman deserving na makapakinig ng Word of God. Mapa-syudad, mapa-unad, o mapa-kulot na nasa mga bundok. For example, may mga kababayan tayo sa ating bansa na tinatawag ng Aita. Kahit sila'y Aita, kahit sila'y hindi natin gaanong, hindi naman natin minamalit, pero ang ibig kong sabihin, naintindihan nyo ito. Kahit hindi sila level ng mga standard, ng mga nasa syudad, deserve pa rin nila na makarinig ng salvation. So ngayon, magtatayo tayo ng church. Pag magtatayo tayo ng church, halimbawa para sa isang syudad o bayan ng mga kababayan nating Aita, and then maghahanap si archpastor, sino yung padadala ko magiging pastor? Sinong kulot sa church? Yun yung padadala natin sa church na yun. Okay. Simple lang yung income doon, simple lang yung church nila doon, hindi sila Pero mayroon kang church na malalaki. Mayroon kang isang great building temple na nasa gitna ng Laguna, something like that. Yung Baguio, yung Subic.
Maraming churches. Pero kahit ano pa ang kalalagayan, malaki man o maliit, the best ang mga tao doon o simple lang, kahit ano pa man iyan, palalakasin natin ang lahat ng utang iyan, walang mapapabayaan sa mga iglesia ng Christ the center. Amen? Yun ang ibig sabihin ng verse 2. Verse 3, at ang Panginoon ay sumasakay ng sampat sapagkat siya'y lumakad ng mga unang lakad ng kanyang mga magulang na si David at hindi hinanap ang mga Baal. You see, hindi i-compare si Josaphat sa kanyang amang si Asa, kundi i-compare siya ng Panginoon sa mga matutuwid. At yung pinakamatuwid sa kapanahon ng iyon ay walang iba kundi si Haring David. Pakatandaan niyo ito. Ang sabi nila, ang hindi nakakalimutan sa kasaysayan ang masasama. But in the Bible, sa harap ni Lord, nakakalimutan ng masasama ang mga matutuwid, ang hindi kinalilimutan ng Panginoon. I-compare siya. Nabuhay, nagpalakad ng kaharian, at nagsalita itong si Josaphat na kagaya ng katwiran na ginawa ng kanyang amang si Haring David. Kaya nga it is very important, it is very vital na kung ano ang standard ng pananampalataya ng ating mga pastor, especially our archpastor, maging ganun tayo lahat. Amen? Yung hindi natin sasabihin kasi pastor siya, hindi. Kailangan tayong lahat sasakay sa kanyang ulo, meaning kung ano kanyang pananampalataya, ganun din ang ating pananampalataya. Ipinapangaral niya ang pananampalataya, hyper-faith, doon tayo. Ipinapangaral niya ang perfection, doon tayo. Ipinapangaral niya ang lahat ng great in the Bible na nawala sa kapanahon ng ito, ibabalik, doon tayo. Ipinapangaral niya, pwede tayong ma-rapture ng buhay, may mga ilan na hindi na matitikman ng kamatayan, saan ang mga pamamaraan, doon tayo. Kasi yung lahat ng dakilang gawa na matuwid sa harap ng Diyos, gusto ni Lord, gayahin natin, ginaya ni Josaphat, itong si Haring David at si Josaphat ay naging kalugod-lugod sa mata ng ating Panginoon. Amen? Verse 4, kundi hinanap ang Diyos ng kanyang ama at tumakas sa kanyang mga utos at hindi ayon sa mga gawa ng Israel. Kaya itinatag ng Panginoon ang kaharian sa kanyang kamay at ang buong Huda, pansinin niyo ito, at ang buong Huda ay nagdala kay Josaphat ng mga kaloob at siya'y nagkaroon ng mga kayamanan, dagal at sagana. Pansinin niyo yun, at siya'y nagkaroon ng mga kayamanan at dangal na sagana, riches and honor in abundance. Talagang sagana. So sinabi ko kanina, kapatid ko, napakahalaga na tayong lahat ay magpakatuwid. Amen. Ulitin ko lang, inclusive. Pag sinabi matuwid, kasama na dyan ang kabanalan, kahatulan, at ang pagpapakasakdal. Napakahalaga na tayo magpakatuwid upang ang Diyos ay makita sa ating lahi, sa ating title. Si Josaphat, nagpakatuwid. Anong naging bunga ng kanyang katuwiran? Napagpala ang Haring Josaphat. Naging marangal siyang tao sa harap ng kanyang bayan at ikalawa, pinagpala siya ng Panginoon ng dakilang kayamanan. Although lahat ay nagiging gradual, lahat ay step by step, lalo na sa ating kapanahunan, pero sinasabi ko, at least ang Diyos na susunod ng kanyang kalooban sa ating mga buhay. Kanina, nagbiro ko, lahat tayo halos pinagdaanan natin ito. Nag-uulag tayo, Kapampangan, Toyota ba? And then, yaakyat tayo ni Lord. Yeah? Nagdidalata hanggang sa makabili ka ng karne. Umaakyat ang kabuhayan, nagmumula tayo sa wala. Pero dahil sa pagpapakatuwid, noon nakikita ninyo yung harapan ng buong iglesia, yung kahabaan ng daan dyan, puro tricycle. Kaya nga binanyagan ko yan. Sabi ko, ang tawag dyan ay C3 Tola. Sapagkat lahat ng nakaparada, taga-Christ Center. Ngayon, lahat tayo, kayo na matutuwid, kayo na umiibig kay Lord, nagkaroon kayo ng magaganda, magagarang mga sasakyan, kaloob ito ng Panginoon. At darating ng araw, stepping stone lang ang mga yan, magkakaroon kayo ng mas magagandang mga bahay at mas magandang mga sasakyan. Yes, mayroon kayong mga bahay na yun. Pero alam nyo, hindi pa yan talagang kalooban ni Lord. Mas maganda, mas malawak ang ating mga lupain. Yung wala kang kapitbahay, yung solo mo yung lugar, mayroon kang sariling lake. Stepping stone lang ang ating mga sasakyan. Pero darating ang panahon, huwag kayong lalagpas sa itinakda ng Panginoon. Alam nyo, kapatid ko, okay na tayo. Yung mga talagang entry level na luxury na komportable ka, okay na tayo doon. Kagaya ng BMW, pwede pa tayo dyan. Mercedes-Benz, Audi, Volvo, pwede pa tayo dyan. Pero huwag na tayo magnasa ng mga sports car na baka bandang huli yung mga anak natin magiging mayabang lamang sa daan. Magro-road rage lamang. Yes. Sapat na yung magandang magarang sasakyan, nakasyang pamilya, bibili ka. Yun na, binanggit mo na, Audi, Volvo, Mercedes, hindi pa super luxury mga yan. Pwede pa tayo sa mga bagay na yan. Bakit ko sinasabi ang mga bagay nito, mga kapatid ko? Sabagat dito sa ating binabasa, pinagpala ng Panginoon ang lahat ng matuwid kagaya ni Josaphat. Amen.
At pagkatapos mapagpala niya sapat because siya'y nagpakatuwid, napagpala din ang bayan. And what is the evidence na napagpala ang bayan? Because silang lahat ay nagkaloob kay Hari Masapat. Kapag dukha ka, hindi ka makapagkakaloob. Ngayon, tatanungin ko kayo, nagnanasa ba tayo na maging matuwid sa harap ng Panginoon? The evidence na tayo ay nagpakatuwid sa harap ni Lord, may physical evidence yan, bukod sa spiritual evidence. At isa sa physical evidence, gumaganda ang ating kabuhayan. Hindi na tayo nagiging buntot, nagiging ulo tayo, natutupad sa atin ang salita ng Diyos. Alam mo na pag ikaw ay nagpakatuwid, basic lang, gaganda ang kabuhayan, magre-regalo ka sa mga lingkod ng Diyos sa panahon ng Kapaskuhan. Magbe-birthday ang propetisa, magbe-birthday itong si Archpas. Alam mo, sila yung lingkod ng Diyos, re-regaluhan mo yan ng hindi biro-biro. Nagnasa ka sa iyong puso, Lord, gusto ko makarating sa kalalagayan na magre-regalo po ako ng susi ng sasakyan sa lingkod ng Diyos. Kapag ganun ang iyong mentality, kapatid ko, tunay, may evidence na ang Diyos ay nasa lahi ng matuwid at ikaw yaon. Bago kasi sinasabi mga bagay nito, lahat ng iyan kasama sa pangako ng pagiging matuwid. Una, dati nakikipagtipiran ka pag mag-grocery ka, dun ka sa grocery store or mini mart na kung saan walang aircon, paglabas mo, basang-basa ang kilikili mo. Kasi ang halaga sa iyo ng 50 centavos dahil lang sa halagang piso o konting halaga, nakikipagtipiran ka dahil mahirap ang buhay Pero nagpakatuwid ka, umaangat ng konti. Then mag-uusap kayo mag-asawa ngayon at sasabihin mo sa iyong asawa, halika na kaya na, yan yung talaga yung Roxona, gigita ka bawas, masyado tayo magkitipid, pinalan tayo ng Panginoon. Anong gawin natin? Lumipat na tayo darling sa mga grocery na may aircon para masaya tayo, komportable tayo, namimili. And then patuloy kang nagpapakatuwid, i-upgrade ka ni Lord. Tataas at unti-unti ang kalalagayan. So mula sa isang simple grocery store, lilipat ka ngayon, makakapunta ka na sa mga hypermarket. And then, i-upgrade ka pa ni Lord. May kakayahan ka na, makakapasok ka na sa mga wholesale na kagaya ng Landers at ng S&R. Darating ang panahon, pumapasok ka, hindi ka na nagdadala ng calculator. Basta kung nakita mo, kailangan mo, at gusto mo, dinalagay mo sa iyong push card. Kasi yung nakagisnan ngayon ng maraming tao na dahil budget constricted sila, ganitong ginagawa nila. Magkano nilagay mo taba? 1450, sabi tayo kay 1450 class. O, bakit ginagawa? Hindi tayo pwede lumpas sa 2,000 budget. Yun lang ang dalakuha niya. Yun ang problema. Nagka-calculator. Pero pag nagpakatuwid ka, gradually, step by step, dadalhin ka ni Lord. Gusto ko ito, darling. Gusto mo ba ito? Oo, ilagay mo sa push card. Walang kwenta-kwenta. Masaya ka. Bakit? Pinala ni Lord ang lagi ng patuwid. Amen? Amen? At nagsimula na. Pinala ni Lord si Josaphat sapagkat siya nagpakatuwid at pagkatapos dahil nagpakatuwid ang leader, napagpala ang bayan. At dahil napagpala ang bayan, hindi sila namumroblema at naniniwala na sinasabi, ang budget ko sa Noche Buena, 500 pesos lang. Ano ba yung ginagawa? Ano ba yung ginagawa ng mga balita ngayon? Ba't sinasabi nilang kasi ng 500 pesos? Hindi! Yung ham pa lang na masarap. Hindi naman totoong ham yung 150 pesos Yung totoong ham, yung totoong hamon iberico, 3,000 yan, pataas yan. Yung mga talagang may kaya, basic, hindi kayabangan yan Yung mga talagang millionaire and billionaire, yung ham nila this Christmas is hamon iberico. And when you say hamon iberico, hindi yan nabibili sa Japan, sa US. Isa lang ang pinagkagalingan, Spain. The point is ay ito. Nagpakatuwid si Josaphat, siya'y pinayaman ng Diyos, napagpala din ang bayan sapagkat nagpakatuwid ang leader. Nangyayari lahat ng bagay nito. Kaya nga sinabi ko kanina, alam nyo, today, nagrarally sila in Manila. Yung iba nakabilad ng maghapon, nakatayo sila maghapon. Ganyan, pinaghihirapan nila kanilang sarili. Sa kanila iyan. Sinasabi ng iba, sinasabi nila, nakalimutan ko yung proper term, boy, popoti, something like that, that the voice of the people is the voice of God. Kasinungalingan. Walang ganun in the Bible. Kailanman hindi naging tinig ng Diyos ang tinig ng mga tao. Basta matinig ng mga tao. Walang ganun. Si Hari Solomon napahamak because nakinig siya sa mga tao, hindi niya pinakinggan ang utos ng Diyos. Nakinig siya sa popular opinion ng mga tao. Alam niyo, sa kanila yan. Pwede silang mag-rally, pwede silang, nasa sa kanila yan, kung anong gusto nilang gawin kapatid ko. Yan yung namama ko pa rin. Pero itong sasabihin ko sa inyo, ang makapagpapabago sa masamang kalalagayan ng Pilipinas, ang panalangin ng matutuwid. Amen. Yes. Nakita natin sa ating binabasa, kapatid ko, na magpala ang bayan ng Huda, ang kaharian ng Huda, because nagpakatuwid ang pamunuan,
nagpakatuwid ang kanyang mga manggagawa dahil sa kanilang katuwiran ang buong kaharian naambunan ng kanilang pagpapala. Ang Pilipinas ay muling magiging marangal. Ang Pilipinas ay muling mapagpapala. Ang Pilipinas ay muling igagalang ng mga karatig bansa once na nagpakatuwid tayo, because ang pag-asa ng ating bansa ay ang mga matuwid na nagpe-pray para sa kanilang sariling bansa. At nais kong sabihin, tayo yan sa Christ the Son. Amen? Tayo yan! Praise God! Mangyari din sa akin. At ito pa, for a divine purpose. Hindi yung kapag yumayaman ka, ano bibilin ko? Saan ako magsha-shopping? Saan ako mag-tour? Ganun ka agad ang ating iniisip. Mali yan, kapatid ko. Always remember, for a divine purpose. Para sa isang banal na purpose. Bakit ka pinagpapala ng Panginoon? Gamitin mo, halimbawa, anong ginawa ba ni Josaphat? Ang nasa isip niya ay ito. Bagaman siya'y nagpakayaman, ang iniisip niya, paano ko lalo magagawang maging matuwid lalo ang bayan ng Huda. Alam yung ginawa niya? Tignan natin. Dito sa verse 7, nang 3 taon naman ang kanyang paghahari, ay kanyang sinugo ang kanyang mga prinsipe, sa mga bagay si Benhail, si Obadias, at si Zacarias, at si Daniel, at si Micaeas. Tignan nito, upang, ano yung nasusulat? Upang mga turo sa bayan ng Huda. At kasama nila ang mga Levita na si Zenaías, at si Netaias, si Zabadias, si Azael, at si Shemiramot. Hindi siguro ito karamot, no? Kaya nga si Emiya. Si Shemiramot, at si Jonathan, at si Adonias, at si Tobias, at si Adonias. At ang mga Levita, kasama nila si Elisama, at si Joram, ng mga saserdote. At sila'y nagturo sa Huda, na may aklat ng kautusan ng Panginoon, at sila'y nagsiyaw sa palibot sa lahat ng bayan ng Huda na nagtuturo sa gitna ng bayan. Kaya nga, ang purpose kung bakit tayo pagpapalain ng Panginoon upang tumulong sa ministeryo. Sometimes iniisip ng iba, okay ng mga anak ko, pero ito ang katotohanan. Kailangan magkaroon tayo ng maraming mga anak because malaki ang hinaharap nating ministeryo. Napakalaki ng 1,000 iglesia. Maganda ba na kukuha ka outside? Hindi natin maiwasan yan kung kalooban ni Lord. Kasi mamaya mababasa natin yan, titignan natin sa susunod na kaso. Pero ang gusto ni Lord, unang manggagaling sa atin na matagal na niyang kinikilala, na matagal na niyang kasama, narito tayo ang gagamitin ng Panginoon. Pinadala niya sina Nathaniel, sina Obadias, mga aral kayo, pumunta kayo doon. Lahat ng bayan, puntahan niyo, dalhin niyo ang Word of God at magsipangaral kayo, niya. So ang ating mentality dapat ay ito, habang tayo napagpapala, tayo ay lalong magpagamit sa Panginoon. Amen? Iwan muna natin, hindi naman bawal yan eh. Hindi naman bawal ang, kasi, of course, most of you, hindi naman kayo magiging pastor. So, meron kayong pagkakataon na magsipagtayo ng inyong mga negosyo, ng inyong mga kumpanya. Normal yan. Pero kapag naglilingkod ka kay Lord, talagang you have to devote yourself yung buong panahon mo para kay Lord. Ngayon, sa usapin naman ng tour o pagpapasyal sa ibang mga bansa, hindi naman yung pinagbabawal yan sa Christ the Center. Makakarating at makakarating tayo sa ganyang kalalagayan. Halimbawa, magtutour tayo in Israel. And it is very impossible na makapasyal ka sa Israel in just a span of 4 days. Imposible yun. O yung Lunes, magbibiyahe kayo. Alam natin, 18 oras ang biyahe papunta doon. 18 hours. So yung buong maghapon ng Lunes, lipat lang. And then yung buong araw ng Sabado, lipat pabalik. E di 4 na araw lang ang natitira. Imposibleng maikot mo ang buong bayang Israel, ang kaharian ng bansang Israel sa yung actually 4 days na yun, Jerusalem lang yun eh. Marami tayong pwedeng ma-discover. So talagang mag-extend tayo doon, magkakaroon tayo ng service, lahat ng yan pwede natin gawin. Pero wala muna tayo sa ganung mga bagay. Ang isipin natin ay ito, pinayaman ako ng Panginoon upang gamitin kong kayamanan upang may pakalat ang salita ng Panginoon. Amen? Yun ang ating mentality. Ginawa niya ni Josaphat. Hindi niya inisip ang pagkuha ng maraming asawa na kagaya ng ginawa ni Solomon. Hindi niya inisip ang kanyang karir. Ang inisip niya, lahat ng ito gagamitin ko pangtustos upang may padala ko ang aking mga prinsipe at ang mga Levita ko sa lahat ng dako upang lalo maging matuwid ang aking kaharian. Yun ang ating mentality. Pastor, pinagpala ako ng Panginoon. Ito'y galing sa Kanya. Anong magagawa ko para sa Kanya? Nagpapatayo tayo ngayon ng Church sa Zambales. Ano po kailangan, Pastor? Lupa. Okay, Pastor, ilang hektarya? Magkano po? 25 million. Ipagkakaloob ko, Pastor. Ligaya mo eh. Kasi, madaling gawin ng isang bagay sapagkat ikaw ay nagpakatuwid at ang Diyos ay nasa lahi ng matuwid. Madaling gawin kapag lahat ay matuwid. Naunungan ba natin? Amen.
So ngayon, lahat ng ito'y ginawa nitong si Josaphat. At kung ating ipagpapatuloy, ganitong nangyari sa verse 10. At ang takot sa Panginoon ay nahulog sa lahat ng kaharian ng mga lupain na nasa palibot ng Huda, na anupat sila hindi nakipagdigma laban kay Josaphat. Ang pagpapakatuwid, hindi lang nagpapayaman ng ating kabuhayan, nagdadala rin ito ng kapayapaan. Ngayon halimbawa, binubuli tayo ng ibang mga bansa. Alam natin iyan. Sa panahon ni Hari Josaphat, nang siya'y magpakatuwid at nagpakatuwid ang buong bayan ng Huda, ang nangyari, lahat ng kalaban nilang bansa namatakot sa kanila. Sinidlan ni Lord ng takot ang kanilang mga puso, kaya sila'y nagdeklara ng kapayapaan sa kaharian ng Huda. Magiging payapa ang ating bansa. Say Amen. Bakit? Sapagkat tayo nagpakatuwid at sa pamamagitan ng pagpapakatuwid, ang Panginoon maghuhulog ng takot sa lahat ng nakapaligid sa ating bansa. Say Amen. Nakita niyo ang bunga ng katuwiran? Napakaganda pala. 11. At ilan sa mga Pilisteo ay nagdala ng mga kaloob kay Josaphat at pilak ng pinakabwis, at ang mga taga-Arabia man ay nagdala sa kanya ng mga awan, 7,000, 700 lalaking tupa, 7,000 kambing, kadami na ita, 700,000 na kambing. Hindi po biro-biro kaloob ito. Yeah. And take note, Archpass, ito'y hindi galing sa mga mananampalataya, ito'y galing sa mga taga-Arabia na hindi nakakaalam ng salita ng Diyos. So talagang mangyayari, matutupad yung salita ng banal na kasulatan na ang mga hari ng ibang mga bansa ay sususo sa aking mga lingkod. Mangyayari pala, nangyari kay Josaphat. When you become righteous, holy, lumakad ka sa kanyang kahatulan, nagpaka-perfect tayo, kapatid ko, darating ang lahat ng bagay nito. Uulitin ko ang 2 Chronicles chapter 17. Anong nangyari kay Josaphat? Number 1, pinagpala ni Lord si Josaphat, naging marangal at naging napakayaman. Ikalawa, napagpala ang kanyang bayan, kaya hindi sila nang problema sa kanilang Noche Buena. Ikatlo, nagkaroon ng kapayapaan ang buong kaharian ng Huda, walang pumasok na digmaan because sila ay nagpakatuwid. Napakabuti at napakasarap pala ng pagpapakatuwid sa harap ng Panginoon. Lahat ng yan nangyari kay Josaphat. Ngayon, ililipat natin, yan ay sa bansa. Kasi sinabi ko kanina, pag ikaw ay naging righteous, makikinabang ka at maging ng iyong bansa. Kaya magpatuloy tayo sa hindi nila nalalaman, mapagpala ang ating bansa dahil sa mga taga-Christ the Center. Amen. Ito lalo. Pero nalalaman natin yan because it is biblical. O iwan muna natin ang bansa ngayon. Lumipat tayo sa susunod na kaso na kung tayo magpakatuwid, makikinabang din ang ibang mga religion, ang ibang mga pastor, at ibang mga mananampalataya. Bakit ko sinabi yung ganung mga bagay? Listen to me, kapatid ko. Because, yung mga nasa ibang religion, hindi lahat. May mga nasa ibang religion, may mga ibang tagapagturo, may mga ibang sekta, na bagamat mali ang turo ng kanilang mga tagapagturo, pero talagang deep within them, may takot sila sa Diyos. Hindi ba ganyan itong sa Acts chapter 10, itong si Nicodemo? Wala siyang alam sa kaligtasan. Hindi niya alam at kakilala si Kristo, si Jesus. Pero takot siya. Mahilig siyang magbigay, mahilig siyang manalangin, at siya'y matutulungin sa lahat ng kailangan tulungan. Talagang built-in sa kanya ang pagiging mabuti. Yun nga lang, hindi niya alam ang 100 ng kaligtasan. Kaya siya'y kinahabagan ng Panginoon at inutusan ng anghel na pumunta kay Cornelio, thank you. And then, patawag mo, itong si Pastor Pablo, siya magtuturo sa iyo sa salita ng Diyos. Opo. Ginawa niya. Nangyari. May mga taong outside sa pagiging born again, pero takot sila kay Lord. For example, may kakilala ko, at ito kakilala ko. Siya yung nasa gobyerno, barangay level. Nabalitaan ng kanyang tatay na meron silang ipinapasamentong daan sa kanilang barangay. At nang makasama ko sila, ang sabi ng tatay sa kanyang anak, yung anak ng tatay, yung anak niyang babae, yun ang barangay captain. Ang sabi ng kanyang tatay, pasamento ka ba ng dalan? Oo, magkano yung budget dito? Ganyan na niya. Ilang bags yan, madami-dami, tsaka bahala niya. Oo, bakit hindi ka kumuha kahit 10 bag lang ng semento para mapatayo yung bakit sa bahay mo? Niya. Mangurakot ka naman kahit konti lang, hindi naman halata. Sabi ng tatay. Alam niyo sinagot ng anak, bagamat hindi ito born again, ang sabi niya ganito, hindi ko magagawa yan. Kapampangan mo na. Sabi niya,
Yung gagawa ito, tatakot ko po, mapapa ako, naburin na akong ginita. Yun ang kanyang pananalita. Sabi ng Tagalog niya, takot ako maparusahan na niya. Kasi ayaw ng Diyos ang pagnanakawan niya. Sila hindi born again Christian. Pero may takot sila kay Lord. Hindi lang nila alam ang daan ng kaligtasan. Ngayon, itong mga ganitong uri ng tao, darating ng araw, because may takot talaga sila kay Lord. Bagamat wala sila, sa pamamagitan natin, kung tayo magpakatuwid, sila ay mahihikayat natin, madadala natin sa tamang landas ng kaligtasan. Amen. At ito'y nangyari sa kaso ni Apostol Pablo. Itong si Apostol Pablo, may nakasama siyang mag-asawa. Kaya kayong lahat ng mag-asawa, listen to this. Lahat ng mag-asawa dito, pwede pala kayong pareho maging matuwid because nangyari ito sa mga nakasama ni Pablo. Babasahin natin ngayon. Si Pablo, may nakasamang dalawang mag-asawa. Ang pangalan ay Aquila at ang babae ay Priscilla. At ang mag-asawang ito ay tinuruan niya. Pagkatapos yung maturuan ng salita ng Diyos, lahat ng nakakasama ni Priscilla at ni Aquila, bagamat sila active sa salita ng Diyos, sila pa ang naging tagapagturo. Imagine that, miyembro ka lang, pero ikaw pa nagtuturo sa mga tagapagturo ng ibang church. Expound natin, member ka lang sa Christ the Center, pero bandang huli, ikaw pa magtuturo sa mga pastors na nasa ibang church. How is that possible? Tignan natin, Acts 17 o 18. Dito sa Acts 18, ako yung inyong samahan, sa pamamagitan ng pagpapakatuwid ng mag-asawa, kanina, nagpakatuwid itong si Josaphat, napagpala siya, napagpala ang bayan, napagpala, nagkaroon ng kayamanan at kapayapaan. Ngayon naman, sa pamamagitan ng pagpapakatuwid natin, spiritually, itong mga outside sa Christ the Center, mahihikayat natin na sumama sa atin. Dito sa ikalawang Kronika, kapitulo, Acts 18, simulan natin dito sa, medyo mahaba ito, siguro ikakat ko ito. Okay, ganito iyan, simulan natin. Dito sa verse 2, atin na po bang natagpuan? Ipipili ako ng mga selected verses upang mas mapadali ang ating pag-aaral. Gawa, kapitulo 18, talatang 2, at ganito ang nasusulat, at nasumpungan niya ang isang Hudyo na nagngangalang Aquila, isang lalaking tubos sa Ponto na hindi pa nalalaong nanggagaling sa Italia kasama ni Priscilla na kanyang asawa sapagkat ipinag-utos ni Claudio na ang lahat ng mga Hudyo ay magsialis sa Roma at siya'y lumapit sa kanila. So ngayon, maririnig ninyo ang kwento, stop ko muna ito, i-expound ko. Lahat ng tao, lahat ng lahing Hudyo sa panahon ni itong si Claudio na ating binasa dito sa verse 2, ito ang emperador ng Roma sa kapanahon ng Leon. At ipinag-utos ni Emperador Claudio, lahat ng Hudyo na nasa kaharian ng Roma at Italia, paalisin sa ating bansa. So, talagang noon pa man Archpas, ayaw na nila sa bayan ng Diyos eh. So, paalisin nyo niya. So, ipinagtabuyan ng lahat ng lahing Hudyo palabas ng Roma. Ngayon, isa sa nagsialis sa Roma ay ang mag-asawang ito. Itong si Aquila at itong si Priscilla. So mag-asawang ito, nang sila'y lumayas o pinalayas sa Roma, lahat ng Hudyo, nakasama nila sa kanilang sinakyang barko, itong si Apostol Pablo. At itong si Apostol Pablo, ito ang hilig niya, Archpas. Makaka-relate po kayo. Lahat ng nakikita niya, tinuturuan niya. Itong si Archpas kasi, kahit kung saan dalhin niya, nagbabahagi siya ng Word of God eh. Ang kapatid na Arman. Bakit ka nandito ngayon sa Christ Center? Eh, di ba dahil binahagyan ka ni Archpas? Samantalang ikaw ay isang born-again Christian sa kapanahon ng iyon. Meron kang sariling church. Pero bakit ka napadpad? Bakit ka dinala ng Panginoon sa church nito? Because may isang lingkod ng Diyos na mahilig magsalita ng kanyang mga salita na nagbabahagi lagi sa lahat ng kanyang nakakaharap. Si Apostol Pablo, ito ang kanyang ginawa. Isa sa mabuting ginawa ni Apostol Pablo, pag nakita niya ang mga tao, binabahaginan niya ng Word of God. Hindi yung kaagad ang pinag-uusapan ang mga artista. Hindi yung kaagad pinag-uusapan is politika, negosyo, kaagad ang topic. Hindi ganun kapatid ko. Ang kaagad niyang ino-open is the Word of God. Amen. At ang nakasama niya ang mag-asawang Aquila at Priscilla, binahaginan niya, ito ang salita ng Diyos. Remember, sa ating pag-aaral, hindi natin kakampi ang mga Hudyo. Hindi. In the Bible, naging kalaban ni Lord Jesus Christ ang mga Hudyo. Sa Old Testament kasi, ang mga Hudyo, nabubuhay sila sumusunod sa batas ni Moses. Pagkatapos dumating si Lord Jesus Christ dito sa lupa, hindi nila matanggap.
Hindi nila matanggap na ang isang tagapagligtas na hinihintay nila, ang Mesiyas, ay isisilang lamang sa isang sabsaban. Ang hinihintay nila yung propesiya na darating ang kanilang tagapagligtas na manggagaling sa langit na nakasakay sa puting kabayo. And then, i-deliver siya ni Lord sa pamamagitan ng pagsilang sa isang sabsaban. Kaya until today, hanggang sa panahon ito, hindi tanggap ng mga Hudyo si Lord Jesus Christ. They don't believe na siya isang Diyos. Hindi nila pinaniniwala na siyang Mesiyas. Hindi sila naniniwala na siyang tagapagligtas. Pero tayo, we believe. Amen? Kaya pagdating sa faith, hindi natin sila kasundo. Si Priscilla at itong si Aquila, mga Hudyo yan. Kalaban sila ni Lord Jesus Christ pagdating sa Ebanghelyo. Pero nang makausap ni Pablo, ipinaliwanag niya, ito ang daan ng kaligtasan at umanib itong si Priscilla at itong Aquila kay Apostol Pablo. Naunawan mo ba natin? Yun ang naging bunga. So ngayon, ito ang susunod na nangyari. Miyembro lang yan, mga ordinaryong tao lang yan. Itong si Aquila at itong si Priscilla. Pero dumating ang punto na dahil tayo tinawag ni Lord at tayo ang magiging tagapagturo. Say Amen. Ulitin ko, tayo ang magiging tagapagturo. Say Amen. Amen. Alam nyo, yung mga kapwa natin mga ngaral, makakasama din natin iyan. Kanina sinabi ko, it could be other religion, ibang religion, or ibang sekta, o kaya, kapwa natin born again, from other churches, pastors sila from other church, na kapag narinig nila ang salita ng Diyos, may mga hindi maniniwala, pero meron din maniniwala at sila'y makikianib sa atin. Amen. At ito'y nangyari sa isang tao dito sa verse 7. Tignan natin. Dito sa talatang 7, ganito ang nasusulat. Ang sabi niya ganito, at siya'y umalis doon at pumasok sa bahay ng isang lalaki na nangangalan Tito Justo. Multil na naging senadora. Tito Justo. Kanita papalatin ang Tito na yan. Tito Justo, na isang sumasamba sa Diyos na ang bahay niya'y karugtong ng sinagoga. Pansinin niyo, ang Tito Justo na ito ay isang Hudyo at ang kanyang bahay ay nakadugtong sa templo. Kasi in the Bible, pag sinabing sinagoga, ibig sabihin, church. Sinagoga na yung title ng mga Hudyo sa kanilang church. Nakadugtong siya sa templo. Siya'y Hudyo, kalaban ng mga born-again Christian. Hindi siya Christian, siya'y isang Jewish, tagasunod ni Moses. Pero anong nangyari? Dito sa verse 8. Tignan niyo ito. At si Crispo, ang pinuno ng sinagoga, anong ibig sabihin ng Brother Diony? Pag sinabing pinuno ng sinagoga, siya ang pinakapastor sa iglesia niyon, sa church na iyon. At ang pangalan ng pinakapastor sa sinagoga niyon ay Crispo. Ano ang nangyari sa pastor na ito na hindi natin kaanid? Nang marinig niya ang word of God, tignan natin. Verse 8. At si Crispo, ang pinuno ng sinagoga, ay nanampalataya sa Panginoon. Praise God! Pati ng buong sambahayan niya at marami sa mga taga-Korinto na sa pakikinig ay nagsisampalataya at pawang nangabautismohan. Pansinin niyo, itong mga Hudyo, hindi sila nagpapabautismo. Walang bautismo sa pananampalatayang Jewish. Kasi nga, sinimulan iyan sa pagbabautismo ni Juan, pauna para kay Lord Jesus Christ nang siya bautismo sa tubig. At pagkatapos lahat ng maboborn again o tatanggap kay Lord, magpapabautismo sa tubig. Ang mga Hudyo hindi nagpapabautismo kasi nga hindi sila naniniwala kay Lord. At ang pastor na ito o tagapagturo, pinuno ng sinagoga, hindi siya born again archpan. Pero siya isang tagapagturo. Kumbaga sa panahon natin, pastor yan Kim. Pero nang marinig niya ang word of God, naniwala siya. At ang ginawa niya ay sumampalataya siya kay Lord Jesus Christ, ang kanyang buong pamilya, at yung lahat na nakikinig, isinama niya at sinabi niya, magpabautismo na tayo. So makikita natin yung nangyari kay Crispo, mangyayari sa ating kapanahunan na there are pastors from other churches. Kapag nakita nila ang Diyos ay sumasa atin, sila'y magkikianib sa atin, sila'y magpapabautismo sa bakuran ng Christ the Center. Yes, sila'y pastors from other religion, from other sekta, pero sila'y lilipat. Bakit? Nakita nila ang Diyos ay nasa lahi ng matuwid. Amen? Tignan nyo. So, ang dami pala, kanina si membro lang yan, si Aquila at si Priscilla. Ngayon, Crispo, tagapagturo, pero makakaanib natin. Meron pa. Ano yun, Pastor? Dagdagan natin, 18. At si Pablo, pero dito na tayo magtatapos. At si Pablo, pagkatapos na makatira roong maraming araw,
ay nagpaalam sa mga kapatid at buhat doon lumayag patungo sa Syria na kasama niya si Priscilla at si Aquila. So naging co-worker niya. So nag-ministry itong si Pablo kasama ang mag-asawang Aquila at Priscilla. At anong nangyari? Tignan natin, 19. At sila'y nagsidating sa Efeso at sila'y iniwan niya roon. Alam niyo yung ginagawa ni Apostol Pablo, lahat ng kanyang pinupuntahan, iniiwan niya kaagad. Pinakamatagal na yung nabasa natin kanina na 6 na buwan. Ngayon, naturuan niya si mag-asawang Aquila at Priscilla. At nang maturuan niya, likwanan na lang. Pero alam niyo, ito ang magiging uri or class ng mga taga-Christ the Center. Naturuan sila, pero bandang huli itong mag-asawang ito na naturuan ng nasa dating panahon, sila ba ang naging tagapagturo sa ibang mga pastor? Ulitin ko kanina, si Crispo, pastor yan, nahikaya sa katotohanan. Iniwan ng pagiging Hudyo, naging Kristiyano. Ngayon, ang mag-asawang ito, miyembro lang ito itong si Aquila at Priscilla, alam nyo, bagamat miyembro lang sila, kagaya din nyo, pero kung magpakatuwid tayo pa magtuturo sa ibang mga pastor. Kayo pa. What is the evidence? Ginawa ni Aquila at Priscilla. Tignan natin. Dito sa binasa natin sa 19, iniwan na sila ni Pablo. Anong nangyari? Lundag tayo dito sa verse 22. At nang makalunsad na siya sa Caesarea, siya'y umahon at bumati sa iglesia at lumusong sa Anticoya. Siguro may panahon na yun, gawin tayo ng TK ni. Darating na ako. 23. At nang makagugol na siya roon ng ilang panahon, ay umalis siya at tinakak ng lupay ng Galatia at Phrygia, sunod-sunod na pinagtitibay ng lahat ng mga alagad. So talaga palipat-lipat lang siya. 24. Ngayon, ang isang Hudyo na nagngangalang Apolos, mari ba natin sabihin Apolos? Again, tayo lahat. Apolos? May isang Hudyo na nagngangalang Apolos, isang Alejandrino sa lahi, at taong marikit mangusap, dumating sa Efeso na siya'y makapangyarihan ukol sa mga kasulatan. Gusto kong ipaliwanag, expound ang binasa natin dito sa verse 24. Ang taong ito, ng pangalan ni Apolos, magaling siya. May mga hindi kaanib sa faith, pero magaling sila archpass. Halimbawa, sinabi ng verse 24, itong si Apollos, siya ay isang orator. In the English Bible, eloquent. Magaling siya magsalita. Ibig sabihin, meron siyang convincing power. Talagang may mga tao ganyan, kagaling nilang magsalita. Parang yung mga scammer, kagaling nilang magsalita. Hello, this is from video, your card has been compromised. Talagang mapapaniwala ka. Ganyan si Apollos. Mayroon siyang marikit na pananalita at alam niya ang batas ng Diyos sa panahon ng Old Testament, sa batas ni Moses. Alam niya, matalino siya. Magaling siya sa memorization. Kaya ang sabi ng 24, magaling itong si Apollos, pero may kulang sa kanya. Kahit magaling siya magsalita at memorize niya ang batas ng Old Testament, isang kulang sa kanya. Alam niyo kung ano? Hindi niya alam ang daan ng kaligtasan. Ang kanyang ipinapangaral lamang, isa lamang. Alam niyo kung ano yun? Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Ganun lang siya. Yung panimulang aral na sinimulan ni John the Baptist. Itong si John the Baptist kasi, basic lang yan. Ano yung basic, pastor? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Makataya mo. Magsisi kayo. Pero wala siyang itinuro hinggil sa kaharian. Hindi siya nagturo. Kaya nang pumasok si Lord, siya nang pakilala sa mga bagay na hindi alam ni John the Baptist. Ganyan, itong si Apollos, magaling magsalita, memorize ang buong Biblia, kumbaga, pero hindi niya alam ang tamang daan ng kaligtasan. Tagapagturo yan, pastor yan. Pero nang may lumapit sa kanya, miyembro lang, mula sa Christ the Center, ang pangalan, Aquila, Priscilla, sila pang nagturo sa pastor na ito. Tingnan natin. Dito sa verse 25, bago tayo magtapos, ang sabi ganito, ang taong ito ay tinuruan sa daan ng Panginoon, palibhasa ay may maningas na spirito. So talagang may mga tao, pastor, from other church, maningas sila sa spirito. Hindi lang alam ang daan na tama, na bagay na kahahabagan sila ni Lord. At kanyang sinalita at itinuturong maingat ang mga bagay na tungkol kay Jesus, na ang nalalaman lamang ay ang bautismo ni Juan. So talagang banal siya, puspos siya, isa na lang ang kulang, ang tamang daan ng kaligtasan. Be born again. Pagkatapos, dito sa 26, at siya'y nagpasimulang magsalita ng buong tapang sa sinagoga, dahil kapot nang siya'y marinig ni Priscilla at ni Aquila, and take note, mga miyembro lang ito,
ay kanilang isinama siya at isinaysay sa kanya ang daan ng Panginoon na lalong maingat. In the English Bible, ganitong nasusulat, they took him unto them and expounded. Anong expounded? Mas ipinaliwanag, mas ipinakilala ng malinaw, and expounded unto him the way of God more perfectly. Siguro kung iba ito, yung mga may pride na, kung itong si Apollos, kagaya ng ibang preacher na yun, may pride, bakit mo ko tinuturuan? Pastor ka ba? Ako, tapos ako ng Bible School. Tapos miyembro ka lang ng Christ the Center, tuturuan mo ko. May mga ganyan talaga. Pero itong uri ni Apollos, nangyari nang makita niya ang matutuwid na mag-asawang Aquila at Priscilla, nahikayat siya. Utakin niya. Sinama ng mag-asawa. Apollos, magaling ka magsalita. Apollos, memorize mo na ang buong batas ng Diyos. Niya. Apollos, nakita namin, maningas ka sa Espiritu. Matuwid ka. Hindi mo lang alam ang totoong daan ng kaligtasan na kailangan mo maborn again at kailangan mo magpakasakdal. May kiyay niya na. Turuan ang daka. At ginawa ng mag-asawa, membro lang, tinuruan ng isang tagapagturo. At ano nangyari? Susunod nang siya'y maturuan. At nang ibig niyang lumipat sa Akaya, ay pinalakas siya ng mga kapatid sa kanyang loob at nagsisulat sa mga alagad na siya'y tanggapin. At nang siya'y dumating doon, lubos na tumulong siya sa mga nagsisisampalataya sa pamamagitan ng biyaya, sapagkat may kapangyarihang dinaig niya ang mga Hudyo at hayag na ipinakilala sa pamamagitan ng mga kasulatan na si Jesus ang Kristo. Dati siya isang Hudyo din, itong si Apollos. Pero bandang huli, siya yung born again at naging Kristiyano. At ngayon, yung mga dati niyang kasamahan, nilabanan niya at kinikayat niya, sabi niya, hindi ito kaligtasan. Nandoon palang kaligtasan. Nakagisnan natin, sinasabi natin lagi, walang matuwid ni isa, wala kahit isa. Lagi natin sinasabi, imposible ang kabanalan na bagat nandito tayo sa lupa. Lagi natin sinasabi ng ating tagapagturo, ang kasasakdalan ay isa sa kalakitan na lang. Pero may nakilala akong dalawang mag-asawa, ganyan. Miyembro lang, taga-Christ the Center, niya. Ang pangalan niya, Kim at Jersey, niya. At ang mag-asawang ito, bagamat miyembro lang. Halimbawa lang yun, ha? Halimbawa lang. Sige, hindi ka pala miyembro, magiging pastor ka. Ilipat natin. Nakilala ko, dalawang mag-asawa, miyembro lang, ang pangalan ni Johnson at Dinelin, niya. Pero kahit pastor ako, yung alam nila, hindi ko alam. At nahikayat ako sa kanila, at tinuruan nila ako, niya. At ngayon, tinuturuan ko kayo, halil kayong lahat, umalis na tayo dito at tayo makianim sa Christ Center. Bakit? Nasa lahi ng matutuwid ang Diyos ng Israel. Amen! Amen! Praise God! Kaya ngayong umagang ito, iniwan ko sa inyo ang napakagandang bunga ng pagpapakatuwid. Ibinigay ko ang dalawang kaso, una si Josaphat, at ikalawa si Aquila, at itong si Priscilla. Nagpakatuwid si Josaphat, i-review natin bago tayo manalangin. Si Josaphat nagpakatuwid sapagkat sinabi, ang Diyos ay nasa lahi ng matuwid. Sabihin nga natin malakas tayo lahat, ang Diyos, again, ang Diyos ay nasa lahi ng matuwid. Nagpakatuwid si Josaphat, pinayaman siya ni Lord. At dahil pinayaman siya ni Lord, nagpakatuwid ang bayan, pinayaman ni Lord ang buong Buda. At pagkatapos nilang yumaman, nagkaroon ng kapayapaan sapagkat natakot ang lahat ng tao. Kaya nagpakatuwid tayo, patuloy na magpakatuwid, maaambunan ng Pilipinas, papayapa ang Pilipinas. Amen. At yung mga nambubuli sa atin, mawawala yan. Walang digmaang papasok. Nangyari kay Josaphat, mangyayari sa atin. Ilipat ko naman spiritually. Itong si Aquila, itong si Priscilla, naturuan, bandang huli, silang naturuan, sila pang naging tagapagturo ng ibang mga religion. Sila bang naging tagapagturo ng ibang mga pastor? At nahikayat sila sa katotohanan. Bakit? Kapag nagpakatuwid ka, makikita nila yan at sasama sila. Sasabihin nila, tugin na ako kaya kayo, kay Christ the Center. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Praise the Lord! Naunawan ko ba tayo ang Kaya, it's nice to be righteous. It's great to be righteous. Ngayon, umarap kayo sa inyong katabi at ideklara natin. Sige, mag-arapan po kayo. Sabihin nyo sa inyong mga katabi, ayon sa salita ng Panginoon, ang Diyos ay nasa lahi ng matuwid. Tayo'y mapagpala, ang bansa natin ay mapagpala, ang bansa natin ay tatahimik, at ang ibang mga relihiyon, ang ibang mga mangangaral, sasama sa atin
kapag nakita nila ang katwiran sa atin. Kaya simula ngayon, mabuhay tayo sa katwiran, sa kabanalan, sa kahatulan, sa kasasagdanan, upang masabi nila, ang Diyos ay nasa langit ng matuwid. Amen? At lahat ng matuwid, palakpakan ang Diyos. Praise the Lord. Palakpakan ang Diyos ay matuwid. Amen? Again, ang Diyos ay matuwid. Itaas natin ang dakilang ang ating mga kamay. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po. Patuloy ang aming puso. Forever in our hearts, we are eternally grateful for having a Father like you, for having the Lord Jesus, our Messiah, our Savior, and for your Holy Spirit na lagi mo kami pinangunahan, you, our great teacher, our comforter. Bayan ng Diyos, patuloy sa ating puso na lagi natin siyang purihin, lagi natin siyang sambahin, awitan natin siya, touch His heart, at patuloy natin paligayahin ng Ama sapagkat marapat siyang purihin at sambahin. Patuloy natin tanggapin ngayon, bayan ng Diyos, ang kanyang walang hanggang pagpapala, ang kanyang patuloy na pag-iingat at patuloy na pagmamahal. Makikita natin bawat isa sa atin ang kanyang gawa. Tunay nga na ang pagpapala niya ay sa mga matuwid, ang pagpapala niya ay sa mga sakdal, at tayo yon na kanyang tinawag. Pagpalain ng bawat isa, ito ay dulot ng Ama, ng Panginoong Hesus at ng Banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Amen.